Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. DWIZ. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Martes ngayon ay December 2 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw. At sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Congressman Barsaga sinuspinde ng 60 days ng Kamara. Todo balita. Pangulong Marcos sa mga bagong AFP officers maging loyal sa bansa. Todo balita. Dalawang opisyal ng SunWest handa ng sumuko ayon sa CIDG. Todo balita. Sa balitang lokal, Pangasinan mag-ooperate sa 2026 sa ilalim ng 8.3 billion pesos budget. Todo balita. House Bill number 127 ni Congressman Arenas aprobado na sa committee level. Layon ang pagbibigay lupas matagal nang magsasaka sa mga bull. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, bagong tracksuit design ng Team Philippines permanente na. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Sinuspinde ng 60 araw si Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga ng House Ethics Committee dahil sa umano'y unethical behavior nito kasunod ng sunod-sunod na atake sa gobyerno at pagpo-post ng malalasawang larawan ng mga babaeng nakabikini sa Facebook. Sa botong 249 na umayon, 6 na nagbumoto ng no at 11 na hindi bumoto, pinagtibay ang rekomendasyon na suspindihin si Barsaga nang walang matatanggap na sahod. Matapos ilabas ang rekomendasyon ay tumayo si Barsaga sa plenaryo at sinabing buong puso niyang tinatanggap ang desisyon ng committee, sabay batikos kay Pangulong Marcos dahilan para patayan siya ng mikropono. Ayon kay 4-piece Party List Representative Jonathan Clement Abalos, chairman ng House Ethics, ang ikinilos ni Barsaga ay isang paglabag sa mabuting asal bilang miyembro ng Kamara. Ikinatwira ni Barsaga na ang kinukwestyong Facebook post niya ay pinoprotektahan sa political speech at in good faith umano sa public disclosure kaugnay ng malalang korupsyon sa flood control projects. Samantala, handa ng sumuko ang dalawa sa tatlong opisyal ng SunWest Construction and Development Corporation na sinasabing sangkot sa 289 million pesos flood control project sa Oriental Mindoro. Ito ang sinabi ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG Acting Director Police Major General Robert Alexander Murico II matapos na magpadala ng surrender feelers ang dalawa sa tatlong opisyal ng SunWest. Hindi naman tinukoy ni Murico kung sino kina Consuelo Daito Adon, Anthony Lingo at Noel Yap Cao, pawang mga miyembro ng Board of Directors ng SunWest ang handa ng sumuko na target ng warrant of arrest noong Biyernes. Ayon kay Murico, ang mga kamag-anak ng dalawa ang nakipag-ugnayan sa mga otoridad dahil natatakot umano ang dalawa dahil walang mga abogado. Umapila naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagtapos na opisyal ng Armed Forces of the Philippines na manatiling tapat sa kanilang tungkulin sa Republika at sa bansa. Ito ang pahayag ng Pangulo sa joint graduation ceremony ni Major Services Officer Candidate Course Joint Graduation Ceremony sa Villamor Air Base sa Pasay City, kung saan nagsipagtapos ang 630 officers mula sa candidate course. Ipinaalala ni Marcos na ang kanilang tagumpay sa AFP ay hindi nasusukat sa mga medalya lamang kundi sa kung paano nila pinaglilingkuran ang kanilang kapwa Pilipino. Giit pa ng Pangulo na dapat ipagpatuloy ng militar ang pagtatanggol sa gobyerno ng Pilipinas lalo na sa West Philippine Sea kung saan patuloy na ipinaglalaban ng mga mangingisdang Pilipino at mga sundalo ang karapatan ng bansa sa kabila ng lumalaking hamon. Samantala, isang opisyal ng Department of Public Works and Highways, Mimaropa o DPWH-4B na idinadawit sa Oriental Mindoro flood control case ang naispatan umano sa Israel ayon sa CIDG nitong Lunes. Hindi binanggit ni CIDG Director Major General Robert Alexander Murico II ang pangalan ng opisyal, pero ang DPWH-4B opisyal na hindi pa nahuhuli kahit may inisyo ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan ay si Materials Engineer Timohen Adjong Sakar. Nang tanungin kung nakikipag-ugnayan si Sakar sa mga otoridad, sinabi ng Murico na not yet but we have efforts because we have police attaché there. The Chief PNP has already directed the police attaché. Si Sakar, dating ako Bicol Party List Representative Saldico at 5 executive ng SunWest Construction na kinasuhan ng GRAF at malversation kaugnay ng manumalyang 289.5 million road dike project sa Oriental Mindoro. Nanawagan naman si DILG Secretary John Vic Rimulya sa lahat ng Filipino na nasa iba't ibang bahagi ng mundo na kunan ng litrato o video si dating Ako Party List o Ako Bicol Party List Representative Saldico at ipadala o di naman kaya i-post sa social media para mapabilis ang pagtunton sa dating congressman.
Pinaniniwala ang naninirahan ngayon si Ko sa bansang Portugal. Sinabi ni Remulla na bukod sa Philippine passport, may hawak din na Portuguese passport si Ko. Aniya ang pagkakaroon ni Ko ng Portuguese Golden Visa ay isang special type ng visa na naipagkakaloob sa mga individual na may investments ng halos 500,000 euros sa Portugal o kaya may donasyon na halos 250,000 euros sa Portuguese arts o cultural heritage programs. Ipinauubayan na ni Remulla sa Department of Foreign Affairs ang extradition treaty kay Ko. Halos 30 mamahaling sasakyan ang nasabat sa magkakahiwalay na operasyon ng Land Transportation Office sa Metro Manila nitong linggo. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, karamihan sa mga nagmaneho ng manahuling sasakyan ay walang rehistro at driver's licenses. Kabilang sa mga na-impound ay Ford Mustang, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, Range Rover at iba pa. Ilan umano sa mga driver ay nangatwiran na wala silang oras na magparehistro ang sasakyan. Ilan sa mga nagme-may-ari ay mga dayuhan. Pero di kasi yun basihan Dapat natin iparehistro kahit oras na ma-involve. O kasi oras na ma-involve yan sa aksidente yan at di nakarehistro, talo sila. Sila rin ang mapeperwisyo, paliwanag na LTO Chief. Formal nang binuksan kahapon ng New NAIA Infra Corporation ang pinakabagong OFW Lounge sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, isang pasilidad na idinisenyo para sa mas komportableng biyahe ng mga tinaguriang bagong bayani. Pinangunahan ang inaugurasyon ni na First Lady Liza Araneta Marcos at ng Presidente ng Ninoy Aquino International Airport Infra Corporation, ang presidente na si Ramon Ang kasama ang DMW Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Pai Kaunan at Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano. Pinondohan ang proyekto ng NNIC bilang bahagi ng kanilang pangakong palakasin ang suporta at pagkilala sa kontribusyon ng mga OFW sa ekonomiya ng bansa. Ito na ang pangalawang OFW Lounge na itinayo ng NNIC kasunod ng Terminal 3 Lounge na nakapagtala na ng mahigit 706,000 OFWs mula noong Hulyo taong 2024. Bahala ng korte na magdesisyon kung pagbibigyan ang kahilingan ni dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na mag-state witness sa flood control iska matapos magsauli ng 110 million cash sa Department of Justice. Sabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nasa disposisyon na ng DOJ kung pagbibigyan ng hirit ni Alcantara dahil ito ang may jurisdiction sa kasong kinakarap nito. May mga requirements aniya bago maging state witness ang isang akusado kaya bahala na ang korte na magdetermina kung naayon ang kahilingan ni Alcantara. Posibleng magsagawa muli ng malawakang protesta ang trillion peso march kung hindi pa rin maisasama ang mga sangkot na big fish sa pananagutin sa flood control corruption scandal. Sinabi ni Kiko Aquino, isa sa organizers ng second edition trillion peso march, inaasahan nila na mas maraming kaso ang isasampa bago ang itinakdang deadline ng Office of the Ombudsman sa December 15, subalit nakatuon lamang umano ang investigasyon ng gobyerno sa relatively minor government officials and contractors. Aniya, pag-uusapan nila ng mga organizers ang susunod na hakbang sa pangakong magpapatuloy sa pag-organisa ng rally hanggang hindi pa nalulutas ang isyu ng korupsyon. Paalala niya sa gobyerno na seryoso ang mga mamamayan sa isyu ng korupsyon. Sa katatapos lamang na trillion peso march, nasa 30,000 hanggang 55,000 ang dumalo, bagamat taliwas sa pagtaya ng Philippine National Police na umabot lang sa mahigit na 5,000. Sa panig naman ng Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., handa ang kapulisan sa pagbibigay ng seguridad sakaling magkaroon ng third round ng trillion peso march. Posibleng 1 hanggang 2 bagyo ang tatama sa bansa bago matapos ang taon at isa rito ay tatawagin bagyong Wilma kapag tuluyang nabuo at nakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina, may binabantayan sila sa silangang bahagi ng bansa na posibleng maging low pressure area sa susunod na mga araw.
Kapag naging tropical cyclone, tatawagin itong Wilma na magiging ika-23 bagyo ngayong taon. Inaasa na aniyang maglalandfall si Wilma sa Eastern Visayas, Bicol area sa pagitan ng Biyernes at Linggo. Tatawid ng Southern Luzon at lalabas sa West Philippine Sea pagdating ng Linggo o Lunes. Tuloy naman ang pagtanggap ng sweldo ng mga pala-absent na senador dahil hindi naman sila kasama sa no work, no pay rule katulad ng nangyayari ngayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Senator Win Gatchalian, ang pagkakaalam niya ay walang no work, no pay na set-up para sa mga senador. Pero dapat magpadala ng formal na sulat ang isang senador kung hindi makakadalo sa pagdinig ng isang komite na dapat niyang pamunuan. Naungkat ang issue ng pag-absent ni De La Rosa na hindi na nagpakita sa Senado simula nang magbalik ang sesyon noong November 11 dahil siya dapat ang magdedepensa ng budget ng Department of National Defense para sa taong 2026. Ayon pa kay Gatchalian, isang staff ni De La Rosa ang nagsabi sa kanya na hindi makakapunta ang senador at pinakiusapan siyang mag-defend ng budget ng Department of National Defense. Dagdag pa ni Gatchalian na mas makakabuting pag-usapan sa isang caucus upang malaman kung ano ang gagawin sakaling absent ang isang senador na dapat mag-defend ng budget ng isang ahensya. Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita. Dumakon tayo sa mga lokal na balita. Sa isinagawang regular session kahapon ng Sangguniang Panlalawigan na pinangunahan ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, inaprobahan na ng Provincial Board ang 8.3 billion pesos na annual budget ng lalawigan ng Pangasinan para sa taong 2026. Sa panayam kahapon kay Vice Governor Mark Lambino, sinabi nito na ang nasabing budget ay mas mataas kesa sa 7.1 billion pesos billion budget ngayong taon. A significant part of the increase was due to higher national tax allocation o NTA and increased income generated locally, especially from economic enterprises, paliwanag ni Lambino. Dagdag pa ni Lambino, malaking bahagi ng budget ay mapupunta sa social services kagaya ng healthcare, agriculture, education at iba pang mga activities. Ang social services ay makakatanggap ng 3.9 billion pesos, 2.9 billion pesos para sa public services at 1.5 billion pesos para naman sa economic services base sa 2026 Annual Investment Program Priority Projects. Dagdag pa ni Lambino, ang funding meron ding pondo na naka-allocate para sa infrastructure development kasama na ang pag-upgrade sa mga at dagdag na ospital kagaya ng Umingan Super Community Hospital at Alcala Community Hospital. Ipinagdiwang ng pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III kasama ng LGU Aguilar at National Indigenous Peoples Commission Pangasinan Chapter ang National Indigenous ang makulat masayang Indigenous Peoples Month sa Sitio Mapita, Aguilar, Pangasinan. Tampok sa mga aktibidad ay ang pagpapakita sa mayamang kultura at tradisyon ng mga Indigenous people sa pamamagitan ng traditional tribal dance. Nakatanggap ang mga IP na magang pamasko mula sa provincial government at sa lokal na pamahalaan ng Aguilar. May mga tree seedlings din para may maitanim sila na bahagi pa rin ng Canopy Project ng Pangasinan. Ipinarating ni Teacher Julita CP ang lubos na pasasalamat ng kanilang tribo. Sinabi raw ng gobernador na taon-taon silang imbitahan ay taon-taon din ang ibibigay na suporta sa kanila. Ngunit nilinaw ng guro na tuloy-tuloy ang binibigay na suporta ng pamahalang panlalawigan sa mga indigenous peoples. Children are partners in progress. Ito ang pahayag ni Mayor Nina Jose Quiambao ng Bayan ng Bayambang sa kanyang State of the Children Address noong November 24. Muling binigyan diin ni Mayor Nina Jose Quiambao na ang kabataan hindi lamang mga tagatanggap ng serbisyo ng pamahalaan kundi aktibong katuwang sa patuloy na pagunlad ng Bayambang. Binanggit ni Mayor Nina ang pangangailangang hubugin ang mga bata hindi lamang para maging ligtas, kundi upang maging bahagi rin ng pagtugon sa mga suliranin ng komunidad. Dagdag pa nito, dapat silang mahikayat at kilalanin
ang kanilang makakayahan mamuno ng may matatag na isipan at may pusong may malasakit. Muli na namang sumaludo ang lokal na pamahalaan ng Mangaldan sa katapatan na ipinamalas na isang Mangaldanian na tricycle driver na si Arnold Villoria mula Barangay Embarcadero matapos niya isauli ang isang sobrang naglalaman ng orihinal na titulo ng lupa at mga malalaking halaga ng pera na may kabuuang 50,000 piso kahapon December 1, 2025. Natagpuan ni Arnold Villoria kasama ang kanyang asawa ang naturang sobre sa bahagi ng Barangay Alitaya malapit sa highway. Sa tulong ng kanyang ama na si Kagawad Marlito Villoria ng Barangay Embarcadero, agad nilang dinala ang napulot na sobre sa Public Information Office ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan upang hanapin ang may-ari. Sa tulong ng PIO ay natunto ng may-ari ng sobre sa pamamagitan na impormasyon ng contact number na nakalagay sa identification card na nakalakip sa dokumento. Napag-alaman na pagmay-ari ni Eric Cristobal ang mga malagang dokumento at pera. Ayon kay Eric, kanyang pinadala ang pera at titulo sa isang katiwala nag-aayos para ito ay proseso. Ang kanyang kapatid na si Wilson Cristobal naman ang kumuha sa PIO pang personal na tanggapin ang mato at pasalamatan ng pamilya Villoria. Nitong nakaraang buwan ng Nobyembre na ipasa na sa House Committee on Natural Resources ang House Bill No. 127, ang panukalang batas na iniakda ni 3rd District Congressman Rachel Arenas na naglalayong i-reclassifika ang mga bull reservation sa Bayambang bilang alienable and disposable na lupa. Layunin nitong maipamahagi ang lupain sa mga lehitimong matagal nang naninirahan at nagsasaka sa nasabing lugar. Itinuturing ni Arenas na mahalagang tagumpay ang pag-aprobang ito ng committee, lalo't dekada nang umaasa ang mga residente na marisolba ang matagal ng isyung agraryo sa mga bull. Aniya, ang pagsulong ng panukala ay bunga ng pagtutulungan ng Kongreso at ng lokal na pamahalaan ng Bayambang. Ayon sa record, nagsimula bilang kagubatan at lawa ang mga bull reservation, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting naging sakahan at tahanan ng maraming pamilya. Sa kabila nito, nananatiling insular public domain ang status nito kaya't hindi makuha ng mga magsasaka ang legal na titulo ng lupang kanilang pinagyayaman. Sa pagdinig nitong November 26, pinuri ni Congressman Arenas ang lokal na pamahalaan ng Bayambang dahil sa aktibong pakikipag-ugnayan kabilang ang pagsumite ng position paper na naging mahalagang sanggunian ng committee sa pagbusisi ng panukala. Dumali rin ang Municipal Legal Office at Municipal Assessor's Office upang linawin ang epekto ng reclassification sa mga residente at sa ugnayan ng lokal na pamahalaan at ng pambansang pamahalaan. Sa bayan pa rin ng Bayambang, pinagkaloob ng lokal na pamahalaan ang 4 na parangal para sa mga natatanging tagapagtupad ng mga programang pangnutrisyon sa mga barangay at paaralan bilang pagkilala sa kanilang patuloy na pagsisikap na mapabuti ang kalusugan at nutrisyon ng mamamayan. Search for Outstanding Barangay Nutrition Committee o BNC sa taon ng validasyon upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng Barangay Nutrition Action Plans. Itinanghal na kampiyon ang Sangkagulis BNC at tumanggap ng 20,000 pesos. Kabilang sa Search for Outstanding Schools in Nutrition Program Management. Mula sa programang sinimula noong 2022, pinarangalan na maparalang nagpakita ng kausayan sa nutritional status reporting, canteen management, wash and wins, gulayan sa paaralan at iba pang practices. Kampiyon ng Aman Kusiling Elementary School na tumanggap ng 20,000 pesos. Search for Best Nutrition Support Group. Sa bagong kategoryang ito, kinilala ang mga barangay na aktibong sumusuporta sa breastfeeding, First 1,000 Days Initiatives at Barangay Nutrition Action Plan Implementation. Itinanghal na kampiyon ng Barangay Baknono na may 15,000 na premyo. Search for Best Implementer at OPHAPAG Program o halina at magtanim ng prutas at gulay. Bilang pagkilala naman sa mga barangay na nagpapatuloy ng masiglang community gardening at alinsunod sa HAPAG guidelines, itinanghal na kampiyon ng Barangay Buwayan na nagkamit ng 20,000 pesos. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Ipinarada ng Team Philippines ang bagong disenyo ng tracksuit nito sa iba't ibang international competitions. Unang nasilayan ang tracksuit nung nakaraang taon nang nagsasanay ang mga Pinoy athletes sa France para sa 2024 Paris Olympics. Muling ginamit ng Team Philippines ang makulay na tracksuit sa World Games sa China noong August at sa Asian Youth Games sa Bahrain noong buwan ng Oktubre. Marami ang humanga sa ganda ng disenyo ng bagong tracksuit.
Kaya naman nais ni Tolentino na gawin na itong permanenteng disenyo ng tracksuit na magsisilbing pagkakakilanlan ng Team Philippines sa mga international competitions. Samantala sa volleyball naman, kahanay na ni Phil Brooke Van Sickle ang Petrogas kina Creamline Stars Alyssa Valdez at Tots Carlos sa pagkakaroon ng 3 Premier Volleyball League Most Valuable Player Award. Ito ay matapos talunin ni Van Sickle at ang Gas Angels ang Bagitong Zeus Coffee Thunderbells sa kanilang winner-take-all finals match ng 2025 PVL Reinforced Conference. Ang kanilang laro ay ginanap nung linggo sa Smart Araneta Coliseum. Sumanyang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita. Ako po, si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan. Iparagire ang oras po natin alas 5:27 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:30 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdez daw. At pangalawang araw na po ng buwan ng Disyembre, so ilang araw na lang bago ang selebrasyon ng Pasko. 23? 21? Iwagaling sa mata. 23 yan. Tingnan nga natin. 22 days. Siyempre, Pasko na yung 24. Nasa gitna. Ano tayo na. At happy birthday kay Malu. Good morning. Happy birthday ka, Arn Malu. Ano na apelido ni Malu? Manuel. Akala ko yung isang Malu. Hindi, si Malu Manuel. Ayan, good morning din sa mga kay Sir Jujil Cruz Beltran at mga kasamahan niyang technical officials and swimmers sa NCAA Season 101. Congratulations. Ayan, hangang-hanga ako dito kay Sir Jujil. Mula sa Division
hanggang Nakarating na national. Regional, nakarating na ng hanggang national at mga iba't ibang mga patimpalak. Ayan, siya ay isa sa mga announcers pag competition. Lane number 1, swimmer from. Ganon, yan, napakaganda. Good morning, Sir Jujil Cruz Beltran. Muli at mga kasamahan niyang technical officials and swimmers sa NCAA Season 101 sa sa Metro Manila. Ayan, parang bukod yun sa pagtuturo niya. Bukod sa pagtuturo. Ayan, since nabanggit nilang kanina December 31 na pagbabayad na po ng ating mga RPTs. Paalala to ng Bayang-Bang para sa lahat ng magsaysay occupants na hindi pa nakakapagbayad ng lupa. Hinikayat namin kayo magbayad hanggang December 31. Ito po ay bago magkabisa ang pagtaas ng halaga ng lupa dahil sa bagong land appraisal. Yung nga, paspasan na, kundi mas mahal. Para sa inyong kapakanan, mas mainam po maasikaso daw ang bayad bago ang naturang petsa upang maiwasan ang pagtaas ng babayaran. Narito yung magiging pagbabago sa inyong babayarang lupa. Pag residential lots interior, mula 1,005 per square meter, magiging 5,000 na per square meter. Ang tindi ng taas, ha? At residential lots interior yun, ha? At residential lots along Barangay Road, mula 2,500 per square meters, 8,500 na per square meters na. Ang laki, ha? At sa commercial lots naman, mula 3,500 per square meters, 9,100 na per square meters. Ito yon ang babayaran nila ay mga hindi pa nakakapagbayad ng lupa. So, hindi ito RPT. Ito ay lupa mismo. Lupa lang. Oo. Yung RPT, ito ay yung mga taxes. At saka yung mga equipment, di ba may din yun? Taxes ng lupa at saka yung mga equipment, real property taxes. Siguro ito yung sa yung mga pinagkaloob na lupa. Ay, hindi natin alam kung ano to. Basta, yun yung paalala. Para magsaysay occupants yan sa bayan ng Bayang-Bang na hindi pa nakakapagbayad ng lupa. Lupa talaga hindi naman RPT. Kaya pala ang taas. Ayan, sa kagabi naman, dyan sa bayan ng Lingayen, sa capital town ng lalawigan ng Pangasinan, pinailaw na yung kanilang Christmas tree at mga Christmas lights. Talagang girl na girl sa bayan ng Lingayen dahil ang kulay ng kanilang dekorasyon ng kanilang Christmas tree ay pink. Ayan, pero ang ganda nung nakailaw na, base dito sa mga pictures, ang ganda. Maganda rin naman talaga kapag yung para isang color. Maski yun, di ba kapag kami yung mga Christmas tree, yung Christmas tree, lalagyan mo siya ng kung ano man yung kulay niya, tapos yung mga decorations niya ay ganun din. Ang gandang tingnan. So, kung pink lahat, maganda rin tingnan para siyang breast cancer awareness. Oo. So, ang mga iba't ibang bayan at saka lungsod, pabonggahan yung kanilang mga pagpapailaw ng kanilang mga Christmas lights and giant Christmas tree sa 6 district. Ayan, halos sabay-sabay sila nitong mga nakaraang araw ng pagpapailaw. At saan pa ba? Pinakamaaga, syempre, Bugal yun. Umilaw na ulit ba? Yes, oo, di ba? Naayos na. Oo, naayos na nila. Pero maraming mga, before pala yung iilawan nun, meron ng nasira o sumira. Ayun. Tapos, nung bumagyo. Lalong nasira. Nasira. Ay, yung mga lang naman. Pero ang pinakamasakit kasi dyan, kung sadyang sisirain, ang isang bagay o kayong mga pampaganda sa kanilang lugar. Kung hagupit ng bagyo, natural po yan. Pero kung makikita mo ginunting o kaya hinablot, ay napakawalang yun yung mga walang magawa. Ayan. Sa Alaminos naman, sabi ng Alaminos, join us as we welcome the Christmas season with meaningful celebrations and dazzling lights across the city. So yon? Ngayon ay Martes, Miyerkules, Huwebes. Sa Huwebes yun, December 4, magkakaroon muna ng Thanksgiving Mass. Susundan yun ng lighting ng city Christmas tree sa city proper. So yun yun yung start na ng holiday festivities. Tapos December 5, the magic continues with the lighting of the Look Up Christmas tree and the Grand Alaminos Music Festival
sa Luca Park. So get ready for an unforgettable night of music, joy, and Christmas cheer by the sea. Dati kasi, sabay yung simultaneous yan yung pagpapailaw sa city proper at saka sa Lucap. Kaya lang, nahihirapan sila kasi yung distance, ang layo. Oo. So kung nakapag-ilaw, kung paano nila pagsasabayin yon, nailawan na rito sa city, nailawan na rin doon, matagal na nailawan bago pa sila makarating kasi kung minsan nagkakaroon ng traffic dahil nga yung mga tao naman lumalabas kapag meron pa ilaw. Kaya lalo nagkaka-traffic. So ngayon, day 1, December 4 muna sa city proper, and day 2, December 5 sa Lucap. Kasabay na rin yon ng music festival. At syempre para yung mga manonood, makikita nila pareho. Kasi meron talaga mula from isang lugar talagang sasadyain nilang pupunta sa kabila. So, naging cost din yun ng traffic, syempre, nadadagdagan yung sasakyan na nasa kalsada. Tsaka kung minsan pipili ka tuloy lang ako tapos tuloy para mamimiss mo ano kaitsura doon sa kabila. So, yon tama yung sabi mo, pwede nila makita pareho kapag gusto nilang, mga witness itong lighting ng mga Christmas trees. Sa Kapitolyo naman, diyan sa bayan ng Lingayen, sa Capitol Plaza, yung opening program at saka Capitol lighting ay sa December 12 po yun. Dito sa lungsod ng Dagupan, parang, kung hindi ako nagkakamali, next week or this week. Ayan. Ihahanda na rin nila yung mga Christmas decorations at yung mga pailaw dito sa lungsod ng Dagupan. Okay. So kahapon nga mga kaibigan, regular session ng Sangguniang Panlalawigan at ipinasa na po yung budget for 2026. Mamaya ipaparinig po namin sa inyo. Ang tinig naman, interview kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Ito na yung sa ilalim naman ng ating serbisyo publiko o mga public servants. Paliwanag tungkol sa nasabing budget for 2026. And syempre tayo mga Pangasinense at ang provincial government officials mula sa mga elected officials at mga department heads looking forward sa isang magandang taong 2026. Pero yung inaantay na reflecting pool, ayan, dire-diretso ang paggawa po niyan. Pero yung dancing lights na lang inaantay na magkaroon ng switching o kaya maipakita. Pero yung fountain, every now and then siniswitch naman yon. Siyempre kailangan ng trial para makita ng mga gumagawa kung saang banda ang dapat na ayusin o kung ayos na yon. Ang PPO naman sa Pangasinan Provincial Police Office naman sa December 10. Ayan. December 10 next week? Oo, kasi Wednesday? mauna siya before ng provincial government. December 10 yon. Yung pagpapailaw naman, Christmas lighting ceremony. Yan, sa Pangasinan Provincial Police Office. Habang papalapit po ang Pasko mga kaibigan, ang mga selebrasyon, habang papalapit yung mga panahon na marami ang mamamalengke, napansin ko lang dito sa may bandang likuran ng Malimbas Market dito sa Dagupan. Nung mga nakaraang taon, meron yung ilang may mga vendors, 'di ba, na nagtitinda dun sa gilid ng kalsada dyan, sa bandang likuran ng Malimbas Market. Alam ko, binigyan sila lahat ng tent ni Mayor Belen Fernandez. So, dapat yung dekorasyon, yung paninda nila within kung ano lang yung size ng tent. Pero habang tumatagal yung panahon, nag-extend, lumawak yung kanilang pwesto. Hanggang sa nadagdagan na naman. Pero ngayon, another extension. Pansinin nyo po, may bagong extension na naman at pare-pareho sila, isang linya. So yung extension nila, meron sa kaliwa, sa kanan, tsaka sa harap? Hindi, sa harap. Pahaba ng pahaba, yung sa harap mismo. So kung dati... Saan yung tent na yan? Yung sa Yung green na tents, binigay sa kanila yun eh. Sa likod ng Malimbas Market. Yung mga nagtitinda doon ng gulay. Binigyan sila lahat noon ng tent. Ang size ng tent, kung hindi ako nagkakamali, parang 2x2. So, dapat ganun lang yung pwesto mo. Ganda na nun kung meron silang tent, hindi mainit. Tapos, ang luwang na.
haba na halos sakupin na nila yung kalahati ng kalsada. Wag naman sanang ganon. Kung ano yung space lang na ibinigay sa kanila, sana yun lang. Pag meron na nga silang super extension, yung ibang kariton sa kanila pa yun. Yan yung yan yung dapat na tingnan din na sino man dapat tumingin, anti-littering. Tsaka market division. Oo nga, kasi ang anti-littering under market division. So yung anti-littering, siyempre nakakalat sila eh. Oo. At saka, ayun, ang luwang na. So, tignan, yung ticket nila, hindi na angkop yung binabayaran nila sa lawak ng kanilang pwesto. Pasensya na po ha, yung mga kaibigan natin, mga listeners natin dyan sa Malimgas Market. Napansin lang kasi natin, kahapon may bagong extension na naman. Yung extensions na yon, yung medyo mataas yung lagayan nila, removable naman yun eh. Tapos makikita mo, dun sa bandang likuran, halos wala nang nakalagay. Doon na sila sa harap. Yan na yun yung pinagtatakan ko noon pa kahit na wala silang kahit na walang tent. Kung ang pwesto nila nandiyan sa gilid, usog sila ng usog din sa gitna. Tapos dagdag ng bilao. Oo. Yung kasi, ewan ko parang sila dudong sulda sumasaliw. Kaya nga. Yung mamimili naman kapag kung nasan sila, lalapit naman yung mamimili. Parang kumbaga sa nilalapit nila doon sa bibili. Kaya lang kung ang mga mamimili naman, kung pasikip ng pasikip yung dadaanan nila, iiwasan na nila yung mas mahirapan naman. Huwag kayong agulay dudungso kasi talagang hahanapin din o makikita din. At maganda tignan kasi kapag kayong ang ayos-ayos ng ng palengke. Parang yung kapag nakakikita nga tayo ng mga magagandang palengke at ang ayos-ayos. Wala kang masabi kundi mamangha, yung humanga. Kasi ang gandang tignan, ang linis ng kanilang mga palengke. Kaysa naman yung ganyan na idudungsulatan niya pagli. Tapos makikita mo sa likuran nila, halos wala nang laman. Doon nadadaan yung mga mamimili. Hindi, kaso bahagi nung sinakop nila yun eh. So kung parang bahay, kung pabahay, humaba yung extension. Pero at least kung bahay luluwang, yun pwesto. Ang hinahangaan ko talaga na isa dyan ay yung sa Baguio City, kahit 1 by 1 lang yung pwesto nila, ang ganda ng salansan ng kanilang mga paninda. Pinupuntahan naman sila ng mga namamalengke. At saka yung isa sa pinakamagandang palengke na napuntahan namin ay dun sa isang bayan sa Bataan na public market yon pero naka-tiles. Ang kanilang mga isda na buhay, merong mala-aquarium dun sa pwesto nila. Andun yung isda na buhay at may tubig at saka ang linis. At saka yung mga nagtitinda ng prutas at gulay, kung ano lang yung size ng pwesto nila, ganun lang. Nakasalansan yung mga paninda nila at pag may nagva-violate, inaaway sila ng kapwa vendor. Nagsasagutan na. Pero ang malaking tanong ngayon, kumusta na ang presyo kaya ng mga gulay? Lalo na yung panakot. Ito po yung bawang at saka luya. Mahal pa rin. Mahal pa rin ang sibuyas, mahal pa rin lahat eh. Hindi pa kasi yung kailan na ba yung galing kami ng Santa Maria? Yung sabi nila within 2 weeks baka mag-harvest na sila. Siguro sa masusunod na araw may mga bagong harvest na kasi wala pang magagandang mga gulay na lumalabas. Ewan ko, hindi ako namalengke ba kahapon? Parang hindi. Pero sa araw lang galang tayo sa palengke, mahal pa rin ang gulay at mahal ang isda, mahal ang karne, mahal ang ang manok. Ano ba mura? Mapapamura lang. Ayun lang. Kasi kayo yun nga, yung panimpla na nga lang, kamahal-mahal eh. So, anong mura? Yan. Hindi ko alam. Magmumura ka, mapapamura ka sa kamahal ng bilihin. Kaya kung kayo ay bibili, kakain sa mga karinderya na yan, huwag yung tinatawaran naman kasi mahal naman talaga yung mga yung mga gulay, mga ingredients, yung operational pa nila. Although meron yung mga meron yung bigay naman sila. Pati ba naman yung tinatawaran yung sa Oo. Meron pa nga yung yan nga ang sabi ni Mr. Y nung meron kaming karinderya. Dito na ako nakakita sa Dagupan, kanto na kahit ulam, tinatawaran pa na pwede ba? Meron yung First time ko rin yan. Oo. Hindi lang yan
Sa grocery, nung tinatawaran din nila yung groceries. Sa grocery na yon. Kumbaga fix na yon. Nung bagong salta ako dito, pati grocery tinatawaran. Pero ngayon nasanay na rin sila. Yung marunong na rin sila ngayon, natuto na. Pero nung una, tinatawaran nilang grocery. Ganun ako katanda. Alam mo na, noon. Ayan, meron kaming karinderya. Naintindihan naman natin na talagang yung iba, talagang ikinakasya kung ano yung budget. Meron yung iba, talagang mahilig tumawad. Ayan, pag mga karinderya, kumbaga, stretch naman nila yung Ako naman hindi tumatawad. Pwedeng half lang. Yan, parang para yung matikman mo lang, parang mag-crib ka lang. Yung half, pero yung presyo po ng kalahati ay, siyempre, kung 50 yung ulam, ang kalahati po nun ay hindi po 25. Usually mga 30, ganun. Parang yung bibili ka rin ng 1 kilo, ayan, pag yung kalahati, mas mahal ng konti. Para makatikim kayo ng 2 ulam pa, mag-budget meal na lang kayo. And you will realize, makikita nyo, mas madaming sukat nila. Oo nga, kala nila. Oras po natin mga kaibigan, ganap na po alas 5:47 mamaya sa pagbabalik natin. Yung interview kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS, kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. DWIZ. Okay mga kaibigan, meron na lamang po tayong 10 minuto bago mag-alas 6 ng umaga at syempre yung interview kahapon kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino patungkol naman sa budget for 2026 na inaprubahan na ng Sangguniang Palalawigan. Nung nakaraang linggo, I think Wednesday yung committee hearing, ay mismo si Governor Ramon Kiko III ay umattend sa nasabing committee hearing at ikanya prinisinta at ipinaliwanag kung paano yung distribution, paano ang paggamit, saan gagamitin yung 2026 budget ng lalawigan ng Pangasinan. So ito po, pakinggan po natin mga kaibigan si Vice Governor Mark Lambino ang kanyang paliwanag patungkol sa 2026 budget ng lalawigan ng Pangasinan na inaprubahan nila sa Sangguniang Palalawigan.
ating lahat. Tama po, ngayon po ay kanina po sa sesyon ng Sangguniang Palalawigan ay na-approve na po sa plenaryo yung 2026 annual budget ng lalawigan ng Pangasinan ay in the amount of 8.3 billion pesos. This is significantly higher from the 2025 budget of a little over 7 billion. So may 1 billion po yung increase niya from calendar year 2025 to calendar year 2026. Ang significant source po ng increase ng budget, syempre para magkaroon ng budget, kailangan may source ng funding. Unang-una, tumaas po ang national tax allocation ng lalawigan. Isa po yan sa cost ng increase. Pero ang significant po ay yung increase po sa local generated income ng lalawigan ng Pangasinan, particularly po sa ating mga economic enterprises. Kaya umabot po ngayon ng 8.3 billion. And as always, a significant part of the budget would still go to social services. So that includes healthcare, agriculture, education, and other related activities. Meron din po tayong pondo, of course, sa infrastructure, operational expenses, at syempre, personal services, which is also a major component ng ating annual budget. Sir, noong 2024, quarry collections were 280 billion. Magkano ngayon for 2024? The 280, if I'm not mistaken, was the projection was only 150 pero nakapag-collect po ng 280. If I remember the numbers of 2024 correctly. Noong 2025, ganun din po, conservative din yung projections. I think nasa mga 150. I think mag-exceed na naman ulit ng 200 for 2025, definitely. For 2026, we're still pegging at that around that number, around 150, conservative po, because based on the volume, syempre, yun. Pero definitely kapag may excess naman po, we give credit sa efficiency ng collection at saka sa increased demand ng quarry. For was a good year for quarry versus 2025? It's similar pa rin naman po as far as the demand. So kita natin consistent yan mula nung nagkaroon tayo ng mas maayos na sistema sa pagkolekta ay tumaas at ngayon ay nagle-level na siya dyan sa number na yan. So that is actually the more or less the mean revenue that can be collected by the province pagdating po sa revenue collections. Of course, there's still areas for improvement. Efficiency in collection, mga leakages na kailangan pang ayusin, may konting fluctuations yan, depende sa local pricing. But nonetheless, we're already approaching the mean na ina-expect natin pagdating sa quarry collections natin. And I think that's a good indicator na maayos yung ginawa nating programa nung in-implement ito noong 2023, nung sinimulan natin yan at na-achieve na natin yung targets natin. Ilang department po, Vice Gov, yung tinaasan natin for 2026? Well, wala naman pong specific na department. Pero sa sector, syempre ang significant po dyan parati is healthcare pa rin. Which has always been the bulk of the expense ng probinsya, maliban po dun sa sweldo ng mga tao, syempre. But as far as which sector, healthcare is always a priority. Malaki po dyan. Sabi nga po ng ating gobernador during the budget deliberation ng Miyerkules, nung nagpresenta po sa committee level, ang long-term plans po ng lalawigan ng Pangasinan ay magkaroon ng quality, affordable, if not free, healthcare para po sa ating mga kababayan na nangangailangan. So we're targeting additional hospitals po na itatayo, additional personnel, both sa mga medical and non-medical personnel na siyang mag-operate ng ating mga hospital, and additional services and equipments pa rin po to ensure that we have adequate services para po sa ating mga kababayan. Kailan po malalaman, Vice Gov, na mayroon tayong savings for 2025? Usually as early as the second quarter, nagkakaroon na ng mga initial numbers po yan or projections pagdating po sa savings. Usually nanggagaling po yan sa mga unfilled positions or kapag may mga natipid po sa ilang mga programa. So pagdating po sa savings for the 2026 budget, as early as the second quarter, usually around April or May, may nakikita na po tayong savings. Pagdating naman po sa excess collection or excess revenues, usually mga mid-year po yan, mga July or August, doon tayo nagkakaroon ng mga additional supplemental budgets based on added revenue. So yan yung mga normal na timeline po pagdating po sa budget process. Sir, magkano po yung allocation sa ongoing development dito sa capital? Well, the master plan for the capital right now
Of course, yung Capitol Plaza, that's nearly 2 billion. Ito pong nandito sa likod natin na fountain. And the entire development of the Capitol grounds, hindi po bababa sa 300 million yan. Iba pa po yung budget doon sa Convention Center. I think nagkaroon ng initial, if I remember correctly, the initial funding was 50 million at continuing appropriation po yan. So all in all, kung i-add up pa lang yung mga initial na yan na program na funds, we're already looking at more or less around 3 billion already appropriated. About a little under 3 billion, maybe 2.5 billion that is appropriated for the development of the Capitol Complex based on the ongoing projects alone. Pero kita niyo naman, multiple phase po yan. At saka hindi po dyan matatapos yan dahil may iba pa po mga plano, yung Baywalk, the improvements of the Capitol grounds, the additional structures pa po na itatayo dito. So it's a continuing program. But as far as appropriated and ongoing programs, it's about 2.5 billion, give or take a few. Okay, bahagi po yan ng interview kahapon kay Vice Governor Mark de Guzman Lambino patungkol po yan sa 2026 provincial budget ng lalawigan ng Pangasinan. Ayan. Nitanong din yung bakit patapos na? Part ito no spray. Kaya din na. Kaya nga, diretso sa lalamunan eh. Yeah. So, yun. Maraming salamat, Vice Governor Mark de Guzman Lambino, sa pagpapaliwanag. I think may may kadugtong pa yon. Kaya lang, meron na lamang po tayong 3 minuto bago mag 6:00 ng umaga. Kaya bukas tignan natin yung kadugtong kung patungkol pa sa budget yung naiwan na kadugtong o kung tungkol na sa ibang tanong. Pero pagbati natin ng good morning kay Mirna Tejada Esteves. Magandang umaga po. Good morning kay good morning. Rolly Soriano, watching from the Venecia Road, Dagupan City. Ay, naalala ko yung mga taga Isla de Putin dyan sa Lingayen. Good morning din kay Achicor Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang. At kay Ka-Aaron Gracielda Matro at kay Nanay Dading. At yung iba pang listeners natin dyan sa nasabing barangay. Parang may doon sa bungad ng kalsada papunta sa Tabang, doon sa Karanglaan, parang may notice doon na parang bawal pa yata pumasok. Oo, kasi ginagawa yung Pero pag palabas pwede. From Tabang to Karanglaan. Kung manggagaling ka doon sa basta di mo na pwede pumasok. Pwede siguro palabas. Pero kung sila manggagaling, doon sa area na yun, siguro doon sa kabila, meron din bawal pumasok. Para so yung mga taga doon, pwede sila lumabas. Okay, sa bayan, idagdag ko lang to, ihabol ko lang, sa bayan po ng Rosales, sinuspindi na nga ng lokal na pamahalaan yung operasyon ng Prime Water Rosales. Dahil naman sa, hindi nila na-aksyonan yung napakaraming mga complaints plus yung mga paalala mula naman sa lokal na pamahalaan. Ilang beses silang inibita sa sanggunian para naman pag-usapan yung nasabing mga problema plus kung ano man yung rekomendasyon. Nag-umpisa sila last quarter ng 2022. Ang haba rin ng pasensya ng lokal na pamahalaan. Last quarter ng 2022, ipinatawag yung mga taga Prime Water hinggil sa lumalala at mahinang yung mga hinaing ng consumer. Anong petsa na 2025, yung November 26 yung nilabas ni ng mayor yung final notice of violation. Yan yung galit na siya nun, di ba? Nananawagan siya. At effective, kahapon naman, suspension nung kanilang serbisyo. So, paano na yung tubig nila? Balik sa Rosales Water District. Yun din yung tanong ko. So yung management, yung ang suspended. Pero yung siyempre, yung tubig, meron pa rin yun. Parang sa Dagupan, di ba, nasa tayo? Pamana. Pero andyan pa rin yung Dagupan City Water District. Ang management lang yung yung Pamana. Okay, good morning, Kuya Benji Tan. Good morning, Kuya Benji. Kay Marie at Ninyo sa Lingayen at syempre kay Madam Rose Ke. Dumating na ba siya? Hindi pa. At kay Mamata and Tropa, good morning. So mga kaibigan, kay Zuzane at saka kay Doc Johnny, good morning. Wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayan po ninyo susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyo nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and App